Good day mga ka-sports natin dyan. PVL on Tour Full B update tayo kung saan may last game pa na maghaharap. Walang iba kundi ang Cherry Tigo at Zeus Coffee. Napaka-importante ng magiging laban na yan dahil nandyan ang kapalaran ng Creamline Cool Smashers at syempre ang Cherry Tigo at Zeus Coffee. Kung sino ba sa kanila ang makakapasok para nga sa advance sa quarterfinals. Mas maganda na rin kasi yung hindi ka nadadaan sa battle for knockout. Kasi kapag nanalo ka at nasa rank number 4 ka, 100% sure na pasok ka na sa quarterfinals at walang tsansa na malaglag ka pa. At may tsansa sila at malaki ang kanilang pag-asa na makapasok sa semifinals. Ngunit pag-uusapan na muna natin kung sino ba sa tatlong ito na team. Kaninong kapalaran mapupunta ang isang slot na kanilang pinag-aagawan. Kaninong team ang aabanti agad para nga sa quarterfinals at hindi nadadaan sa battle for knockout. Tara, samahan nyo ko at silipin natin kung kaninong team ang suswertihin na mapalad nga na aabanti agad sa quarterfinals. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers, Cherry Tigo, and Zeus Coffee Thunderbells. Silang tatlo nga na team ang nag-aagawan para sa isang slot na makapasok nga sa quarterfinals. Unahin na muna natin dito ang kapalaran ng Creamline Cool Smashers kung saan tapos na nga ang kanilang game. Pagdating nga sa prelims ay meron nga silang 3 win and 2 loss. So ibig sabihin naghihintay na lamang ang Creamline Cool Smashers ng kanilang kapalaran kung makakapasok ba sila sa quarterfinals or malalaglag nga sila. Syempre, ang Creamline ay isa nga sa masasabi nating meron pag-asa. Subalit, nakadepende ito sa maglalaban pa dahil ang Cherry Tigo nga, ang Zeus Coffee ay meron pang salpukan bukas. Ang pupunan nga ni Ara Galang at ni Jovelyn Gonzaga ay meron rin pag-asa. At nababase ito sa dalawang team na maglalaban sa kapalaran ng Creamline. Bakit ko nasabi? Narito kasi. Cherry Tigo, meron ngang 3 win and 1 loss. So, ibig sabihin, kung ang Cherry Tigo ay magwagi sa kanilang laban, mas maganda. Dahil sure tayo na aabanti na nga sila. Pero paano kung natalo sila? Magkakaroon sila ng 3 win and 2 loss. So, magiging tie nga sila ng Creamline Cool Smashers. At kapag naging ganito nga ang naging scenario, may pag-asa ang Creamline na magwagi, lalo't natalo nga nila ang Cherry sa loob ng 3 set. So kung manalo nga ang Cherry Tigo at kinakailangan talaga nilang talunin ang Zeus Coffee para sila naman ang umabante at malaglag nga ang Creamline Cool Smashers upang sila nga ang lumaban sa battle for knockout. Pero syempre hindi dito papayag ang Zeus Coffee, lalo't meron nga silang standing na 2 win and 2 loss. May pag-asa ang Zeus Coffee. Kapag ang Zeus Coffee nanalo, 3 win sila and 2 loss. At kapag ganito na ang nangyari, tie nga ang tatlong team. Ang Creamline Cool Smashers, Cherry Tigo, Zeus Coffee, silang tatlo nga ay magiging tie na kung saan meron silang 3 win and 2 loss. Anong mangyayari? Dahil nga kung matalo ng Zeus Coffee ang Cherry, ganito na ang magiging sitwasyon. Sino ang mas lamang? Well, sa tingin ko, Creamline Cool Smashers. Bakit natin nasabi? Dahil ang Creamline tinalo nila ang Cherry Tigo sa loob ng 3 set. So, ibig sabihin ay lamang nga sa puntos ang CCS kung matalo ng Zeus Coffee. Pero kung ang Cherry nga ang manalo, 100% laglag nga ang Creamline sa battle for knockout na sila mapupunta at hindi na sila aabante sa quarterfinals. Doon ay mahihirapan pa ang mga team na dadaan sa battle for knockout dahil meron silang tsansa na tuluyan ng mamaalam. Kaya ang kapalaran ng papasok at aabante nga para sa advance sa quarterfinals depende sa laban ng Cherry at Zeus Coffee. Pero ganyan nga ang mangyayari. Sa tingin nyo, sino ang magwawagi? Comment na kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless!